nasasaktan ng puso ko. Mukha naman masaya ka. Maligaya ka kay Jessica. So what can I say? I suppose I'm happy for both of you. Totoong may magic yung blusang itim na ginagamit ni Jessa para maging si Jessica siya. Alam ko na ang sikreto niya. Angelo, mangako ka sa akin na kahit anong malaman mo tungkol sa akin, hindi ka magbabago. Kahit ano pang malaman ko sa pagkatao mo, hindi kita iiwan. Alam mo, kawawa si Tita Rhea. For sure, maluloka yung pag nalaman niya yung totoo kay Jessa. Na ang anak niya ang pumatay sa sarili niyang anak. Bakit mo na itanong yung tungkol kay Jessica? Sa tingin ko po kasi may hindi siya sinasabi sa'yo tungkol kay Jessa. Jessica, meron ka bang hindi nasasabi sa akin tungkol kay Jessa? Nagkita na ba kayo? Oh, Jessica, what happened? You seem so tongue-tied. Mahirap ba yung tanong sa'yo ni Tita Rhea? Matagal ko na po hindi nakakausap si Jessa. Hindi ko po alam kung nasan siya. Jessica, I know you're good friends with Jessa. Kung sakaling kumontak siya sa'yo, sana isipin mo na mayroon siyang pananagutan sa batas. Pero tita, wala pa rin po bang lead ng mga polis kung nasa si Jessa? Nahihirapan sila i-track down ng babaeng yun. Magaling talaga magtago si Jessa. Pero malay niyo, baka nasa tabi-tabi lang pala siya. Lulutuin natin. Wala naman ako mahagilap na dus ka. Oh my God, Ma, I hate budgeting. I've never budgeted in my life. I don't like to do this. Eh ano, maghanap ka ng trabaho. Ay, naku. Oh, pag-artista ka. I don't like to die hungry, you know. Ayoko nakatingala lang ako sa kesame pag namatay ako. Ayoko magtrabaho at please, wag ka munang mamatay dahil wala tayong pangbayad ng ataulan, no? Pag-artista ka. O maghanap ka ng DOM. Okay ka lang, ikaw na lang kaya. Baka pag-artista, pwede ba akong pumasa, no? Tsaka ka mag-artista, no? Hindi ka pwede sa TV. Hindi naman ako mag-aartista. Pwede ako lumabas sa isang tell-all interview na sasabihin ko lahat tungkol kay Jessa, tapos magpapabayad ako ng malaki. Ay, naku, hindi pwede yun. Maraming fans si Jessica. At saka, alam mo, mga haters lang ni Jessica maniniwala sa'yo. Ikaw, konti lang yun. Teka muna. Parang alam ko na ata kung kanino tayo makakautot ng pera. Oh? Hindi na ako kailangang budget. Sa tingin mo may alam si Cleo tungkol sa akin? Kasi nung tinitignan niya ako kanina, parang alam niya eh. Alam niya ang lihim ko. Tapos nanaginip pa ako lately na nalaman ni Angelo na ako si Jessa. Alam mo, Jessica, napapraning ka lang. Deadmine mo na yung si Cleo. Papapansin lang yung sa mami mo kanina. Eh, hindi kaya sinabi niya na yung sekreto ko kay Cleo? Pwede naman, di ba? Alam mo, Jessica, kahit kanino niya pa sabihin mo na walang maniniwala sa kanya. Unless makita ka talaga mismo sa harapan, ayan, nag-transform ka bigla. Walang maniniwala sa kanya. Ha? Kahit sa demonyo niya pa sabihin yun, hindi siya paniniwalaan nun. Kaya huwag ka mag-alala. Cleo, bakit naman hindi mo pa sinabi kanina kay Miss Rhea yung tungkol kay Jessica? I think tamang opportunity na yun para mabuking nila si Jessica. Kasi nandun din si Angelo. Kaya lang, puro parinigan lang naman ang ginawa niyo kanina. Laila, that's what you call the art of teasing. Meron naman akong pinaghahandaan ng malaking booking and event for her. Hello, Cleo. Wow, you're so pretty naman. Even prettier than Jessica. Can you just cut the crap? Di ba alalay kayo ni Jessica? Tsaka wala kaming opening para sa yaya dito. Hindi naman ako nag-a-apply bilang yaya. Nandito ako to tell you something fishy about Jessica. And I'm sure magkaka-interest ka ng bonggang-bongga. Pero you have to pay the price. 100,000 para sa nalalaman ko. 100,000, ah? Eto ho. 100,000
100 pesos. Pang taxi nyo. Sayang naman yung pamasahin nyo eh. I know everything about Jessa, Jessica, and the blusang itim. Paano mo nalaman? I saw it with my own eyes. Pero kung desperada talaga kayo sa pera, makaka-hit kayo ng jackpot if we work together against her. Kakampi ako sa'yo dyan. Makaganti lang ako kay Jessica. Meron akong plano against her tonight, and I want you to be there. You'll be part of the greatest circus act of Jessa. Kasabay nun, ang pagbaksak ni Jessica. So beautiful, Jessica. Napaka-amazing sa'yo. Art, parang kinakabahan ako. You think Angelo? For the magazine though? Thank you. Baka dahil alam mo na ikaw ang makakakuha ng award. Kaya mamaya pag umakit ka sa stage, sa akin ka lang tumingin, okay? Para hindi ka kabahan. Okay? To the Modeling Association of the Philippines Anniversary Ball, the country's gathering of the most fashionable, picture-perfect men and women. And I am honored to announce this year's top model, Miss Jessica Madrid. Something? Wala atang inihandang speech si Jessica for us tonight. So ako na lang magsasalita for her. Jessica wants to thank her blusang itim for her gorgeous looks. Ano nagsasabi mo? Sa mga hindi po nakakaalam, sinungaling po tong babaeng to. Lahat ng nasa kanya, hindi totoo. Lalong-lalo na ang pagmumukha niya. She's a liar and a criminal rolled into one. Dahil si Jessica at si Jessa ay iisang tao lang. Hello, police station. Nandito na ang matagal nyo nang hinahanap na kriminal na si Jessa Santiago. I am so sure of this. Nandito siya sa anniversary ball ng Philippine Modeling Association dito sa Manila Pacific Hotel. Punta na kayo kaagad, Nina! Ang itim para mag-iba ng anyo. Gusto niyo ba ma-witness kung anong nagagawa ng blusang itim na to kay Jessica? She's gonna transform into this ugly little creature. Ano? Bistado ka na, Jessa. Mas masahol ka pa kaysa sa mababang uri ng kriminal. So what are you guys waiting for? Pagpiestahan niyo na siya. It's going to be the best scoop ever. Ano nagawa pa lulokong ito? Saan nakuha yung blusang itim? Paano mo nalaman ang kapangyarihan ito? May iba pa bang blusang itim na nagsisirculate ngayon? Saan ang galing yung blusa? May mga sa demonyo ba kayo? O kaya lahi ng mga mangkukulam? Oo! Pag
find out? Matagal na akong may duda sa babaeng yon. Kaya nagpa-imbestiga ako. Sa Blusa ba talaga nanggagaling yung magic? Kaya siya gumaganda? Paano? Obviously, may sa demonyo yung babaeng yon. Baka binenta niya yung kaluluwa niya kay Satanas. Saan nanggaling yung Blusa? Bakit may ganong kapangyarihan? Oo nga. Gerald. Alam mo ba, wala lang na si Jessica Madrid at si Jessa Santiago ay isa? Wala akong alam. Yun lang masasagot niya. Niloko ka ba niya? Excuse me. Niloko ka ba niya? Excuse me. Mrs. Escote, nakareceive kami ng lead. Nandito rin yung suspect sa pumatay sa inyong anak. Ano ba nangyayari, Gerald? Si Esmeralda ang nakakaalam dito. Sandali. Ikaw ang nakakaalam sa lahat ng nangyayaring ito. Oo nga, dinalaan naman kita pero hindi ka naman naniniwala sa akin. Eh bakit pininiwala mo kami si Jessica yung anak namin? Si Jessica at Jessa. Iisa. Siya yung sanggol na iniwan ko sa'yo nun. Oo, si Jessica at si Jessa ay iisa. Oo nga, at ang pangit ng anak ninyo. Esmeralda, paano mo nagawa sa amin to? Tangan nyo naman kasi, oo nga, si Jessica at si Jessa ay isang tao lang. Pero ginimit niyo po si Jessa. Pinilit niyo po siyang magpanggap na Jessica para pagnakawan ng bahay ng mga eskote. Di ba po? Bida ka talaga, no? Rhea, si Gerald po ang totoo. Napakasalanan si Jessa. Pinilit lang po siyang magpanggap na Jessica ni Aling A. Smith. At napilitan lang din po siya dahil sa ibinibintang ko sa kanya. Dahil gusto niya pong matanggap niya siya bilang anak at maramdaman niyo po yung pagmamahal ng magulang na hindi niyo po binigay kahit kailan. Eh bakit ko naman ibibigay sa kanya? Hindi ko naman siya anak. Hindi ko siya kadugo. Kinasusuklaman ko siya. Kinasusuklaman ko kayong lahat. Ikaw ang kasuklam-suklam. Wala kang kasing sama, Esmeralda. Mahilig lang ako sa pera. Eh ikaw, pinamigay mo ang sarili mong anak. At sa akin ka of all people, ikaw ang masama dahil ikaw ang umpisa nito. Anong gagawin natin ngayon, Gerald? Ma'am Rhea, tulungan niyo po si Jessa. Hindi po siya hayaang makulong. Wala po siya kasalanan. Hindi po siya hayaang makuha ng mga pulis. So ano na nga yung plano mo dyan sa blusang itim na yan? Hindi ko pa alam, Laila. Pag-iisipan ko pa. Eh kung ibigay mo na lang kaya sa akin? Ba't ko naman ibibigay sa'yo? I-auction ko sa eBay. Aba, pag napabalita lahat ng nangyari kay Jessica Madrid, tiyak na napakadami magnanasa sa blusang itim na yan. Alam mo, may point ka. Huwag niyong paglaruan ng kapangyarihan ng blusang itim. Dahil hindi ninyo alam kung anong pwedeng gawin ito sa inyo. Ibalik niyo sa akin ang blusa. Hindi para sa inyo yan. Bakit? Sino ka ba matanda ka? Ako ang may-ari ng blusang itim. Ako mismo ang nagbigay kay Jessa niyan. At kahit kanino man, ako ang mas nakakaalam sa kapangyarihan ng blusang yan. Kaya ibigay niyo na yan sa akin. Dahil magsisisi kayo kapag kayo nang tingin sa akin. Ano ka? Hilo? Pwede ba? Halika na nga. Ayaw makipaglokohan sa matandang to. Bye, Granny. Better luck next time.
pagsisisihan niyo ito. Nasaan na kaya si Jessa? Tingin mo, hinuli na kaya siya ng mga polis? Who cares? Tama na yan, Angelo. Don't tell me after na ginawa sa'yo ng babaeng yan, nag-aalala ka pa rin sa kanya. Pero Noel, mahal ko pa rin si Jessica. Pero si Jessica yun. They're not the same. At kung sasabihin mo sa akin na iisa lang sila, the truth still remains the same. Niloko ka niya, Angelo. Pinagmukha ka niyang tanga sa harap ng maraming tao. Tandaan mo, pinaibig ka niya bilang si Jessica. Hindi niya dapat tinago sa'yo na siya din si Jessa. Wala dito. Nakatakas. Tara, doon tayo. Ha, tol? Ha? Oh. Hindi ko na mababalik ang tiwala ng mga magulang ko. Ang tiwala ni Angelo. Tungkol po sa nangyari, sa pagkakahuli ni Sir Edward sa hagdanan, nakita ko po kasi ang lahat ng pangyayari. Ano? Purita na naman tayo? Hindi ako makakapayag. Hahanap ako ng paraan uli. Paano may makakita sa'yo? Hindi na mahalaga yun. Kailangan ko usapin si Mami at Daddy. Papaliwanag ako. Ikaw ang punot dulo ng pagkalungkot ng buhay ni Jessa. Ang anak mo ang kriminal. Siya ang pumatay sa anak ko. O ano? Hindi mo ako maisahan. Maghihintay ako